So, eto. Ayan. So, dahil may mga friends ako na nagtatanong sa akin kapag nagtatanong sa akin bakit I highly recommend having an insurance every time na mapag-uusapan namin ng investment. Siyempre, alam naman ng mga kaibigan ko na I'm very, very fan talaga ako ng insurance ever since. So, kahit nung bata pa ako, fan na talaga ako ng insurance. Kasi, I grew up from a poor family. So, kaya natuto ako na aralin kung ano ba yung insurance and how it benefits me in the future. So, right now, di ba? Kung bakit meron ako ngayong bubong na tinitirhan. Ayan. So, kung bakit I'm still able to help my family. Kahit na breadwinners ako, I'm still able to help my families and my children. So, yeah, single mother kasi ako kaya. Yeah. So, ito yung sagot. Talaga. Seryoso na to. Bakit ko nire-recommend ang insurance? Kasi insurance is our safeguard to ourselves and to our loved ones sa mga risks and uncertainties in our life. For me, without insurance, we are exposing ourselves to a huge financial losses, and that can lead to ruin our dreams or goals. Insurance give us a peace of mind, security, and freedom to enjoy life without worrying about the what if. Ano naman yung mga what if, 'di ba? Yung what if mategi bambam ako ngayon, or magkasakit ako ngayon, or hospital ako ngayon, 'di ba? Kung wala kang pera, nga bells, 'di ba? Pero kung may insurance ka, tutulungan ka ng insurance. Insurance kasi is an investment in our future and to our happiness. Ang insurance kasi hindi lamang naman ito pang mayaman. Bakit ako? Mahirap lang ako pero naka-avail ako, di ba? Di ba? Hindi lang to pang mayaman. Hindi lang to para sa mga negosyante o yung mga rich kid o yung may malalaking sahod. Depende sa budget at lifestyle mo. Kung katulad kitang kuripot, alam mo na yon. Yes, kuripot po ako. Nuknukan ng kuripot. Yes, kasi may pinaglalaanan po bakit ako nagkukuripot. Hindi naman kuripot na as in talagang hello, as in. Hindi naman po. Okay. May pinaglalaanan lang po talaga ako ng aking pinaghirapan. Kaya ako very, very, very tight, kapit sa budget. Karon. So, ayan. So, kaya ganun dapat ang pagbabudget natin. So, may iba't iba namang klase kasi talaga ng insurance. Meron tayong life insurance, may health insurance. Ito pinakamaganda, car insurance. Yung car, buti pa yung sasakyan mo insured, ikaw hindi ka insured. Dapat inuna mo muna yung sarili mong insured bago yung sasakyan mo. Oh, pero although kailangan mo talagang insured yung sasakyan mo bago ka makakuha ng bago ka makapagpa-register sa LTO. Required naman talaga yun. Pero sana insured mo rin yung sarili mo, 'di ba? Meron ding travel insurance. Kung travelers ka, alam mo yun, kapag pag nagbubook ka, meron din nakalagay doon na may option ka doon na i-opt out or avail mo yung insurance. So, ayan. So, bawat insurance may iba't ibang benefits and coverage. So, for you to understand na kung ano yung mga benefits and coverage yan, dapat makipag-usap ka dun sa mga expert na tao about insurance na kukuhanin mo. Kasi ang insurance, sa pagkuha ng insurance, it is important for us to
to think carefully and bago tayo magdesisyon na kumuha. Kasi ang insurance ay hindi siya gastos. Although ito binabayaran mo talaga, depende sa kung anong gusto mo, kung may monthly. Depende kasi sa company kung monthly, quarterly, semi-annual or annually yung pagbabayad niyan. So, ang insurance for me ay hindi siya gastos, kundi isang investment na dapat natin talagang paglaanan ng budget. Ang insurance ay sabi ko nga, isang way para sa ating pagmamahal at responsibilidad sa ating sarili. Okay? Kaya, huwag nating hayaan na mawala yung ating mga pinaghirapan dahil lang sa hindi natin inaasahang pangyayari. So, hanggat kaya mo pa, hanggat nasa malakas ka pa at kaya mo pang mag-avail ng insurance, go. Grab one. At least one. 'Di ba? Para hindi ka maging burden. Pagdating ng araw, hindi ka maging burden. Or, let's say, hindi mawala lahat ng pinaghirapan mo. 'Di ba? So, meron naman tayong pwede ka mag-inquire sa mga insurance company kung ano yung swak sa budget mo. Meron tayo dito sa East West Ageas. Meron tayong insurance, meron tayong life insurance, at meron din tayong variable unit of investment. So, it's always depends kung ano kukunin mo, kung ano yung risk appetite mo. So, ayan, kung gusto mong malaman yung mga detalye at mga important details about life insurance, you can just ping a licensed financial advisors or any experts to financials. Yan, so, ayun. By the way, my name is Melinda Orejola. I'm one of the licensed financial advisor of East West Ageas. So, kung may questions ka or may gusto kang malaman, you can send me a message to my FB page, Money Builder Hub, your path to financial freedom. You can ping me there, or you can go directly to my Facebook Messenger. Yes, you can search me, Melinda Orejola. Yeah, maaari mo akong i-ping doon. May message mo lang ako dyan. Kung may bayad ba ang consultations ko? Wala pong bayad ang consultations ko. Monday to Friday, between 1 p.m. to 8 p.m. Pwede nyo akong makausap via Facebook or messengers. Every Saturday, yan, full day, pwede mo akong makausap face to face. Pupuntahan kita dyan sa kung saan mo gustong ma-meet ako. Okay? Yes. Meron akong face-to-face consultations. In Sunday, wala ako ng Sunday. It's my family day. Importante sa akin yun. And for my kids. So, yeah. That's it for today. So, kung pag may tanong ka pa, just PM lang. Ha?